ng film at saka I think most of the music din po ba? Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa pagdating ninyo at napanood ninyo ang aming movie. Sana po tulungan nyo kami na alam niyo makarating sa mga viewers. Ito po ay pangpamilya na inaalay namin po lalo ngayon sa panahon ngayon na marami ng mga bagay na hindi kasing ayon tulad ng dati pagdating sa pamilya. So, ipapasa ko na po yung mic. And, Yeah. Hi to everybody. Thank you to be here today to support our film. Yeah, it's a family drama with a lot of songs. So I don't know if we can describe as a musical, but it's a musical film drama for sure. So I enjoy a lot to shoot the film with Gladys, with the rest of the cast. So I hope you like the film and I hope you can support us. Thank you. Thank you, Direk Paolo. Jenny Gabriel. Ayan, salamat po sa pagpunta niyo po. Pagbibigay niyo po ng time para po sa amin, ha? Ayan, nire-request po talaga ni Direk yun, kaya narinig niyo po sa Angel kanina. Pero ito po talaga totoong boses ko. But anyway, I'm so thankful po na naging part po ako itong movie na to. And honestly, yan sa konting trivia lang, first movie ko po talaga to. And because of Ate Gladys, ayan, ito po, naging part po ako ng movie. So, thankful ako sa'yo, Ate. Si Gladys ang manager ni Jenny. Yes po, Siya talaga nagpasok. Opo, Dahil sa co-manager. kanilang samahan sa Cruz versus Gladys Cruz, Reyes diba? Productions. Oo. At si Gladys lang din ang nag-iisang exclusive artist po ng Atmos Creatives. Lahat po ng project ng Atmos ay si Gladys ang artista dyan. Yes, Yeah, thank okay. you so much po. Sa lahat po ng bumubuo ng The Heart of Music. Salamat po. Thank you, Jenny. And this one of the cast is Elijah Alejo. Hello po, good evening po sa inyo lahat and thank you po for making time and sana po nag-enjoy po kayong panoorin ang The Heart of Music kasi binuhos po namin yung efforts po namin lahat dito from the cast hanggang po sa cruise. So, ayun. Thank you, Elijah. And of course, si Madonna Gladys Reyes. Ayan, magandang gabi po. Sana may outfit ko tatayo ako. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa oras ninyo, sa panahon ninyo. Alam ko po na matraffic ngayon, di ba? At makaabala rin po kayo, may mga iba kayong ginagawa. Kaya naman na-appreciate po namin your time, your effort to be here with us tonight. And of course, hindi naman na po iba sa inyo. Mga kaibigan na rin, mga kakilala. Kaya maraming salamat po. Hilingin ko po ulit ang tulong at suporta po ninyo para po sa aming pelikulang The Heart of Music. Ako po personally fan ako ng The Sound of Music pa before, di ba? So ako talaga it was over to me. Sabi ko, wow, kakaiba, kumbaga. Kaya sana po, tulungan niyo po kami. December 10 na po ito in cinemas nationwide. Kaya sana po, pakitulungan po kami para sa aming pelikula. Okay, thank you, Glads. Our first question will be coming from Jobert Sakatito. Mr. Chong! Bilang siya naman ang kasabayan ng The Sound of Music. Grabe ka naman, Kuya. Panahon natin, oo. Grabe. Mga laid back sisters. Alam mo, nalo ako, it's a feel-good film. Congratulations. Napaka-simple niya. It talks about the family, about mga little struggles. At Gladys, nakakaloka kayo pagkakontrabida mo. Alam mo, yung mukha kang kontrabida, pero ang ganda ng puso, parang si Magnifico. Di ba, yung kay Jiro Mani natin, ang ganda. Ang galing, ganda. I hope this will be endorsed by DepEd. Ito yung mga pelikula dapat ini-endorse ng DepEd. Oo nga. Paano ba pumunta doon? Ako na pupunta doon. Sakay tayo ng tricycle. Actually, pwede, alam mo itong pelikula dapat ini-endorse ito ng DepEd kasi yung pagka-old style ng little musical, ang ganda ng istorya, kahit yung mga baguang artista na paarte. Alam mo ba na ang OA ko, doon ako sa taas, 3 beses ako umiyak. May mga portion ako na Talaga? Saan ang scene ko yan? Alam mo, sa tapang ko to ha,
na hindi ako umiyak-iyak basta-basta sa mga pelikula. May mga Porsche, yung na-discover ni Chopay, na anak pala niya, yung Kambal. Yung itong sa dulo na, ang baba ko, bigla kang bumalik, hindi ko alam bakit ka nakabalik ha, sa dulo. Pero, naiyak ako doon ha. Alam mo yung gano'n? Mababaw pala ang luha mo. Mababaw. Ibig sabihin doon, naramdaman ko, nakakonect ako. Congratulations. Parang second film ito nila direct ano. Kasi parang may napanood akong film dati na yung kay Joven, yung kay Dennis Evangelista. Yung Unspoken Letters, no? Pangalawan ko ni direct. Tama, oo, yeah. Congratulations. Ito ba yung hindi kayo na pa-endorse sa DepEd? Pero good point, kuya. Parang oo nga, no? Parang Oo. sana nga po, pwede kami magpa-endorse. Wala pang may budget pa. Yes. Sir Mario, paano ba yun? Ayun po, si Sir Mario will... Actually, after ng distribution sa cinemas, ang diretso po talaga dito is as educational film. Kasi po, so far yung Unspoken Letters, magto 2 years na po siya na dinidistribute po namin sa lahat ng schools ng Cavite, from private and public. We also have in NCR, yan, Bulacan, meron din tayo sa Bicol. Medyo kalat na po. Kaya po, ito rin, yun din po yung purpose. Apo. Thank you, kuya. Actually, masarap siyang panuorin. May suggestion ako, total, habang hindi pa papalabas yung mga sinya. Opo. Dagdagan lang yung pag-express ng mga talents. Yung kaya humihiyaw po palakpak kasi sobrang galing magbale. Hindi yung pasal lang nagbale yung galing-ganyan tapos pinalakpakan, parang hindi ko matanggap yun. Lagyan mo pa ng exemplary scenes. Wala tayo mag-shoot. Ay, nga pala, isushoot pala yun. O nga pala, wala nang tayo mag-shoot. Ano na lang, voice over. Voice over. Ganda kasi nag-experiment ka ng parang musical. Opo. At least nakakarinig ka ng something new. Oh. Tanong ko kay Gladys, kanina may tanong sa character ni Isay na mahirap ba maging ina? Pag ikaw tanungin, anong sagot mo? Ay, mahirap po na masarap. Yung mahirap dahil ako nga not just one, not just two, 4. Diba? 4 kids. And ang konsuelo nun, ang masarap doon, yung nakikita mong awa ng Diyos ay napapalaki niyo po sila ng maayos. Katuwang syempre yung aking asawa, no? Hindi lang naman ako. Ang pagiging isang ina ay doon mo talaga masasabi yung yung love na hindi ka nag-aantay ng pabalik, basta bigay ka lang ng bigay sa anak mo. Siguro, yun na nga po, malaking konsuelo na yung nakikita mo kung paano sila mag-appreciate. Last question ko, anong comment mo dun sa eksena sa storya na, di ba, nung nakidnap yung mga anak, napalayas yung character mo, na minsan sa dami ng tamang ginawa mo, isang mali, yun ang nagmamarka. Opo, di ba? Kumbaga parang sa typewriting or parang nasa bond paper, yung isang tuldok na itim, yun ang mas napupuna kaysa yung, di ba, yung malinis na papel na yun. Kasi it really happens in real life, di ba po? Hindi lang naman doon sa eksena niya, maraming pagkakataon na minsan ang dami mo lang naitulong, di ba? Tapos yung isang beses lang na hindi ka, halimbawa, nakatulong, di ba? O siguro, fortunately, wala ka rin maitulong ng mga oras na yun. Yun yung, di ba, yun yung mas na-highlight kasi yung daming beses mo na itulong. It's very realistic po, pero sana nga po, mas bigyang halaga o mas i-highlight talaga yung magaganda syempre na nagagawa, di po ba? At wag masyado namang i-judge agad doon sa iisang pagkakamali lang. Salamat. To ask you, when this was presented to you as a project, and the requirement of the film was for you to sing, how did that feel? Were you nervous at first? Of course, I was really excited when it was offered to me. And at first, I was like, is it really for me? Yun po yung una kong talong, no? Because syempre, parang I thought they really want a singer for that. Or baka yun kailangan na requirement. Because syempre, musical po. But it's an answered prayer for me because I really wanted to do a musical. Actually, stage, no? Noong una po, stage musical. But, di ba, ang binigay pa ni God, movie talaga, film.
So I'm just grateful about it, and like what I said, answered prayer, and forever thankful, of course, to Direct and to Atmos Creatives, to Sir Mario Alaman and the rest. Maraming salamat po talaga sa kanila for this opportunity. Siguro yung next question ko for Sir Mario, siguro. Can you tell us maybe perhaps yung backstory on how you created the music for the film? And are there plans to put this on stage maybe? Because it looks like it's a fit for that also. Thank you. Yun po. Bali, ano lang, hobby lang kasi po yung pagsusulat ng kanta since elementary, ganyan. So, nag-ipon lang siya. Hindi ko rin na-expect po na eto, magagamit po siya, makukumpay, ganyan. Although meron mga songs po din kami ginamit dito na impunto talaga yung post. Especially yung scene ni Marisa, yeah, sa kanil Gladys, yun, impunto yun. So, yun po, yes. Hindi ko rin po kasi pinangarap maging recording or Songwriter. Yeah, so yun po, so far wala pa pong plan for that. Opo. Pero kung meron pong bibigay ng opportunity, why not? Thank you so much, sir. Thank you, John. Next from Rose Garcia. Albert, magtatanong kayo. Sino sa mga vloggers pa natin, ha? Ano lang sa akin. Sige, kay Gladys muna. Nape-pressure ka pa ba? Kasi parang may prediction na ito ang tatalo sa weekend ngayon. Seryoso ko talaga. Oo. Actually, parang, ang dinig ko nga parang medyo na-stress si Ariana. Kaya ginaya ko na lang yung hairstyle. Yung pala yun. Hindi naman siya, hindi yan yung tanong mo. Kaya tulang ko naman, sumagot naman. Chick, nung in-offer sa'yo to, kami mo nga, na-excite, answered prayer. So, hindi ka ba medyo na-stress na along with Robert Senya, Isay Alvarez, even Jerry Gabriel, gano'n? Hindi, syempre po, kaya nga sabi ko, before I did the movie, gumawa ako ng assignment ko, kumbaga, yung homework ko, nag-take up ako ng voice lessons, even piano lessons, kahit na hindi naman sobrang, di ba, na-highlight doon, pero naiiya ako syempre kay Mr. Robert Senya and Miss Isay Alvarez, di ba, most especially, kasi syempre sila talaga yung, sabi ko nga, formidable duo in the music industry, di ba? And gusto ko namang ipakita na kahit papano, ibibigay ko yung best ko dito. So, yun po, ginawa kong preparation for that, na sisiguraduhin kong, tsaka alam mo naman, mahilig din talaga ako kumanta sa karaoke, no? I'm not even a professional singer, pero I really love to sing sa karaoke, and that's my way of parang stress reliever ko yun Kaya nga it was offered to me, sobrang saya ko na, wow, binigyan pa ako at this point ng career ko ng opportunity to do a musical. Actually, happy nga kami sa'yo kasi 90s pa lang talagang kinakareer mo na mga videoke, and then na-witness ka na rin namin magkaroon ng parang mini concert. Diba? Sa birthday ko. Oo. Kasi wala kayong magagawa, birthday ko yun. So after this pa, posibleng concert na talaga naman. Grabe. Ay, alam mo, pero talagang may dream ako na ganyan sinuusap ko pa nga sa Direct Louie Ignacio Ito seryoso to, yung concert. Kasi nung nakikita kong nagko-concert sila ba, yung parang nagre-reunion sila, di ba? Parang yung mga 90s and all ganyan. I even said it kay Judy Ann, sa totoo lang. Sabi ko, Jude, mag-concert kaya tayo. Totoo! Kasi, di ba gusto kong kumakanta sa band, ganyan. Tapos ini-imagine ko na yung opening opening song, yung background song ng Mara Clara dati, ganyan, and all. So, totoo! Tapos may big screen na ganyan, sasampalang kami yung opening, di ba? Parang halo-halo, stage, musical, at the same time concert, parang gano'n. Talaga, alam mo, ikaw na talaga sa lahat. So, ano sagot ni Juday nung sinabi mo? Siyempre sabi niya, no. Siyempre ako lang yung gustong-gusto. Tawan-tawa naman.
knowing Juday, di ba? Ayaw yung ganun-ganon. Siyempre ako lang yung game, di ba? No. Wait ka talaga. Tapos siyempre, pero si Direk Louie Ignacio, at meron na siya mga balak ha. O anong gagawin niya sa opening? Ay, alam mo, ang ganda nun, Gladys. Kasi tapos magkabila kayo sa kaliwa kang stage left ka, lalabas si Judy Ann sa stage right, ganyan. Magmi-meet kayo sa, di ba? Tapos habang naglag, Mara, di ba? Ganon, di ba? Talaga. Pero siyempre, sagot ni Juday, no. So, paano yun? Mukhang di ma-achieve yun dahil Hindi, nagmula. oo, hindi. So, Parang hindi. feeling mo hindi mo siya kayang pinitigyan. Feeling ko yung pag nagtuloy-tuloy pa talaga itong heart. Siguro isosolo ko na lang. Solo concert. Unahin ko na muna sa Music Museum. Eh, alam mo, imbitahan mo siya or sabihin mo sa kanya magpa-black screening nito. Magpa-black screening, oh. Pag nakita naman Jude, siya. if you're watching, total nag-no ka sa concert natin. So magpa-black screening ka naman ito, ha? Diba, siyempre, pati ang mga Judinians, di ba, ay ma-invite nating manood. Yun na lang, Yun yan, tama ka si dyan. mga ganon. Yes, so, yun, game siya doon. Alam mo, mas gusto nun, nanlilibre na lang. Kaloka. Ayun na. Pero hindi, seryoso, among the movies na nagawa mo, pang ilan to or dapat sabi mong special para sa'yo? Hindi ako ready doon sa tanong pang ilan na. Ano ba, bibilangin ko ba mula Baby China? Para muling buksan ng puso. Wala yun sa nakagapos na puso. yung bata pa Talaga ako. sinimulan natin Hindi, mula. ang dami na eh. Hindi, siguro masasabi ko na lang, syempre, obviously, ibang-iba, di ba? Pinakaiba sa lahat po ng ginawa ko. Dahil most of my movies, masasabi ko, syempre, ang remarkable sa akin, mga apag, di ba? Yung Barber's Tales, ganyan. And I would say na ito naman, kasi yung pagkahilig ko na umawit, di ba? Though hindi nga ako professional singer, dito nabigyan ng katuparan, di ba? So, kaya nga sabi ko, ang laki ng pasasalamat ko sa Atmos Creatives kay Sir Mario and Direk Paolo na ako naisip nila para dito sa role na to. And for that, habang buhay na hindi ko makakalimutan tong pelikula na to. Okay, last kayo. May gusto ko pa bang gawin or halos nagawa mo na lahat? In Meron terms pa, of di ba? movies, Meron pa, syempre. Actually, very remarkable sa kanila ang pagiging kontrabida ko. Parang kung magbibida man ako sa isang pelikula, gusto ko yung bida kontrabida. Sabi ko nga, may example akong sinabi, parang Alagan Girl. Ay? Bakit ka natawa? Pero yung mo mag-action ng todo, kaya nga, bumalik ako sa gym eh, di mo ba napansin? Sa mga posting ko. Para mas kaya nga natatakot sila sa akin eh, para mas malakas ka malampal ngayon Bilang nag-gym ka para mas nalakas ka. Bilis ko na raw maglakad, di ba? Ganun talaga. So, Alam mo na hindi nila alam sa'yo na lahat kaya mong gawin. Kaya mo mag-marketing, kaya mo mag-direct, kaya mo produce, mag-host. event organizer. Event organizer, lahat. Ako na promo coordinator. Ay, hindi naman ako magtataka. Ako po nag-book sa mga guest list namin, Family Feud, mga ganyan. Mga fast talk, ganyan. Oo, talagang personal kong mineses si Ma'am Cheryl. Ma'am Cheryl, magpa-promote naman. Okay naman, they're very generous. Kaya dapat malaman ng mga producer. Kaya akala po nila, ako rin nag-produce nito. Hindi nga ba? Wala ka bang dito? Hindi nga, kaya para namang pinagdududahan mo naman kakayahan na meron nagtiwala sa akin. Hindi talaga, hindi po ako producer nito, talaga yung Sir Mario. Talagang tinrust talaga nila, kaya sobrang ulit ako, grateful talaga. Talaga ako. Pero parang feeling ko dahil sa effort ko, mukhang babakas na ako eh. May part 2 ito, I'm sure. Yun Yes. na. Thank you and good luck. Thank you. Kay directed by po. Are you familiar with Gladys? Kumbaga, nung na-shoot nyo na po siya, when you shoot, oo nga pala. So, you've seen her nasa singer, nakita nyo mo siyang ganon. So, well, I know that she sing, but not like Robert sing, Sana Barrett's. I mean, he's not a singer. I know she can sing, but yeah, it was a surprise in the film. She can. okay.